Simulan natin ang tuloy-tuloy na pagpupuri at pagsamba. Itong ating gagawin. Saglit lang po. Harap mo doon, Johnny. Si Johnny, dekan ba? Kaya lang. Okay. Ikaw mahirap dyan. Hello. Ayan. Okay. So, tuloy-tuloy lang para sa kapurihan ng Panginoon. At mayroon kaming inihanda ni Johnny. Kaming dalawa. Siya yung taga-pindot, ako yung taga-kanta. Okay? So, purihin ang Panginoon. Siya taga-pindot. Kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabilangan ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy niyang lahat. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay panlaw. Kaya't sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Katapatan mo'y matibay na sandigan, sa bawat pighati tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa akin noon hanggang ngayon. Amen. Dakila ang kanyang katapatan.
Pakisabi mo sa sabi mo, dakilang katapatan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Bukas na. Okay? More daw. Okay, si Benny mamaya. Okay? So, purihin ng Lord. At pag kayo rin po dyan sa likod, mayroon kayong handog na awitin para sa Panginoon. Diba? Huwag niyo pong... Okay, sabi sa likod, more daw, more practice. Okay, so, purihin si Lord. At welcome sa ating mga bisita. Okay? Amen. Yung mga kasamahan natin sa GHQ, nandito ba sila? Pwede ba tumayo? Yung mga taga-GHQ. Taga-GHQ, pwede pong tumayo. Sige po. Okay, welcome. Welcome kayo. Salamat po. Maaari na po kayo makaupo. Maraming salamat. Meron pa ba tayong iba? Kasama? Nasa labas? Nasa likod? Okay, sige. So, purihin ang Panginoon sa araw na ito. Alam nyo, napakatakila ng Diyos natin. So, ngayong umaga po, mayroon po akong importanteng i-share sa bawat isa sa atin. Okay? Give me 1 minute. I-ano ko lang po, i-prepare ko lang. Okay. Ayan. Okay? So, importante ho na maintindihan natin bilang mga Kristiyano na tayo po ay binigyan ng Panginoon ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen? Amen. Okay? So, lang po kasi parang may feedback ito eh. Jesus. Okay. Maliwanag ba sa likod? Naririnig? Okay. So, importante ho, maintindihan natin na tayo ay sumampalataya sa Panginoon, binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Pagkasabi naman sa katabi mo, anak ka na ng Panginoon. Okay? So, nung tayo binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos, binigay din sa atin kasama roon ang salita ng Panginoon. Okay? So, the Word of God. Para saan ang Word of God? Gabayin natin. Now, ang title po ng message ngayong umaga, pinamagatan ko pong Meditating or Meditate God's Word and Enjoy Its Benefits. Okay? Meditate God's Word and enjoy its benefits. Sino po sa inyo rito na kain na ng malaking pusit? Ano yung malaking pusit, Brother Boy? Anong tawag doon? Pugita ba yan? Nakakain na kayo niyan? Yung malaking pusit? Pag kinain mo yan, pag hindi magandang pagkaluto mo, parang kang kumakain ng goma. Di ba? Pag na-overcook siya, parang kumakain ng goma ng sasakyan. Okay, so, nakita ko po, minsan, mayroon pong naghahain sa akin yan. Siyempre, pag pastor ka, kung saan ka pupunta, mayroon mag-o-offer. Nung in-offer po sa akin yon, pusit, ang sarap, tingin mo pa lang. Yung pala na-overcook. Alam nyo, parang pwede na ako makipag-sparky-pack yun eh. Sa tigas ng pangako. Kung gusto nyo palang tumigas yung panga nyo, kumain lang kayo ng overcook na pusit. Okay, so, hirap na hirap ako. Sabi ko, paano to? Kung sa bibig ko pa lang, di ko na siya nangunguya ng gusto. Paano na lang sa tiyan ko? Eh, yung tiyan natin, wala namang ipin yan. So, talagang hirap na hirap ako. Pero, syempre, kailangan mong pinrepair sa'yo. So, kailangan mong kainin yun. Sa susunod do, pag-asay sa katabi mo, pag magluto ka, wag overcook. Sinahirapan mo ako. Talagang struggle, ha? But anyway, same thing with God's Word. Okay? So, naobserbahan ko po ganito. Most of us today only read and listen. We only read and listen God's Word, but lack and fail in the area of meditating. Or in the area of meditation. Marami ho, nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos, pero kulang si Telo Rasan sa pag-meditate. Ano ba yung meditation? Okay? Mamaya explain ko sa inyo. The problem is, that is why we often fail to apply it in our lives and forfeit its benefits. Tingin sa akin. Isang salita pala ng Diyos, pag binasa mo yan, pagkatapos pinakinggan mo, binasa mo, pagkatapos iyong pinagbulay-bulayan, meditation. Doon pala, nakukuha mo yung benepisyo. Kasi ganito eh, ang pagkain, pwedeng mabusog ang tiyan mo,
Pero hindi mo kasi masyadong na-digest, hindi mo masyadong na-digest ang nangyari. Yung imbis ng vitamina at mga nutrients na papasok dapat sa katawan mo, hindi na maximize. Bakit? Para kang hinahabol ng ewan. Pagkatayo, parang iba, bakit? Lunok ka lang eh. Hirap na hirap yung impacho abutin mo. Naku, ganito rin ang nangyayari sa maraming Christians ngayon. Nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Panginoon, kulang sa meditation. Amen. Alam niyo ba, kahit kunti lang palang kainin mo, basta hinunguya mo mabuti. Okay? Pag nilunok mo, hindi na hirap yung intestines mo, mabilis na lang i-distribute ang mga nutrients. Ito pa lang sekreto, kunti lang kainin mo, basta nguyain mo lang mabuti, busog ka. Amen. Nagkakaroon tayo? Amen. Ay, karanayan niyo maniwala. Subukan niyo mamaya. Kunti lang. Yung tama-tama lang, pero nguyain mo lang mabuti. At mabilis, mabubusog ka kaagad, lalakas ka kaagad. Okay? So, dito makita natin, even the Lord Jesus Christ, nung siya po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, siya po ay nakikinig sa Ama, he listened to the Father, pero ano ginagawa niya? Ina-apply niya ang kanyang napakinggan at ang kanyang nabasa. So ano sabi sa Bible? The devil left him. Iniwan siya ng diablo eh. Tingin sa akin. Bakit mayroon nagbasa ng salita ng Panginoon, nakinig ka ng salita ng Panginoon, hindi mo kasi meditate? Ano nangyari? Mabilis kang dapuan ng mga takot, ng mga pangamba. Bakit? Kasi hindi nag-sink in, hindi pumasok, hindi nag-penetrate ang salita ng Diyos sa buhay mo. Nagkakanuhan po ba tayo? Amen. Okay? So listen to the word. And dito makita natin, Revelation, I believe the Lord Jesus Christ is filled with God's words, by meditating on it, day and night. Nung kanya pa tinuro ito, naniniwala po ako na talagang bakit si Kristo ay matagumpay sa kanyang buhay habang nasa lupa siya. Una, nakikinig siya sa Ama. Pangalawa, binabasa niya Scripture. Pangatlo, meditate niya. Tingin sa akin. Kasi kailangan ko mag-apply ng practical para maintindihan niyo. Mga lalaki, lahat ng lalaki magsabi ng amen. Lari may mga asawa na. Amen. Noong nangligaw tayo sa asawa natin, anong sinasabi mo? August, anong sinasabi mo? Alam mo, Pastor. Ah? Ano na? I love you. Nakapikit. Sabi mo. Okay, nakita mo? Nung sinabi mo kay Heidi na I love you, anong hinihintay mo? Ano? Babae, ano ang sabi mo ba? I love you too. Nagets? Tingin sa akin. Nung sinabi mo I love you, ano nangyari? Anong hinihintay mo? I love you too muna. I love you too. Nung sinabi sa'yo yung I love you too, anong nangyari? Pag uwi mo, may pasipa-sipa ka pa sa hangin, di ba? Okay? At nung pauwi ka, yung I love you doon na yun, napakasimpleng words. Kaso meditate mo na gusto, grabe ko lang. Di ba? Nagkakanawan tayo? Pero pag yung word na yun, hinayaan mo lang, I love you too. Okay. Wala lang, walang dating. Nagkakanawan tayo? Pag sinabi ng Lord, I love you and I will never leave you nor forsake you, dapat meditate mo yun. Amen. Pamanal? Kasi tayo pa nagbasa, God said, I love you with an everlasting love. Okay. Kaya walang kadating-dating, walang kalatoy-latoy. Nagkakanawan tayo? Pagtakin mo, I love you with an everlasting love. Upuan mo, i-meditate mo, mahal kita ng walang hanggang pag-ibig. Sa lupa, pag natapos ka sa lupa, hanggang sa kabilang buhay, mahal pa rin kita. Alam mo nung mineditate ko yon? Tanggal lahat ng pangamba. Amen. Kailangan, pagkasabi sa katabi mo, tas ang kanang kamay, pagkatapik yung kanan mo, pagkasabi mo sa kanya, huwag iba ang i-meditate mo. Yung salita ng Diyos lang. Kaya tas ang kaliwa, pagkasabi sa kanya, lalo ka na. Okay? So, para at least. Now, i-define natin, ano bang meditation? Okay?
Meditation is a discourse intended to express its author's reflection or to guide others in contemplation. The act or process of meditating. Ano pa? Concentration on spiritual things as a form of private devotion. Ano raw ang meditation? Concentration. Okay? Concentration on spiritual things as a form of private devotion. Anong ibig sabihin? Pag nagbasa ka ng salita ng Panginoon, kailangan nag-isa ka. Pagkatapos nagko-concentrate ka, mahal kita ng walang hanggang pag-ibig. Lord, anong ibig sabihin ito? Hanggat nasa lupa ka, hanggat buhay ka, mahal kita. Amen. Kahit ano pang pagkakamali na gawa mo, mahal kita. Kaya yung kanta ni Ray Valera na maging sino ka man, si Lord lang ang pwede magsabi nun. Yes. Diba? Amen. Anong sabi natin? Lord, nagkamali ako. Sabi ni Lord, huwag kang mag-isip ng ano pa. Eh Lord, kasi mga paliwanag mo hindi na. Nagkaman tayo? Eh Lord, kasi ang pangit. Kahit ano ba ang iyong nakaraan, kayo na magtutong. Mahal kita, maging si Lord lang yun. Ang tao, madali lang. Ang tao, madaling mahalin pag tama ginagawa mo. Pero pag sumafly ka, isa ka na ha. Dalawa na, isa na lang. Puhumran ka. Okay? Sa Diyos walang ganon. Okay? So meditation is this. You process, you concentrate. You concentrate, saan? On spiritual things as a private devotion. It is an act of considering with attention. Okay? Kailangan, pag ikaw ay nag-meditate, mayroon kang yung attention mo. Okay? Ito ay siniset mo. Ngayong umaga, ang gusto kong iset yung attention ko. Ang problema kasi ganito eh. Habang nandito kayo, yung iba sa inyo, iniisip, nasara ko ba yung pinto? Naila ko ba yung pinto? Naku, dumilim. Naku, naisampay ko pa na may mga sinampay ko. Dumilim. Okay? Tabi nyo na muna yan. Kasi if you want to meditate God's Word, what you're going to do is this. You set your concentration, you set your, you act considering with attention. Ibig sabihin yung talagang full attention mo nasa Word lang ng Panginoon. Nandiyan kayo? Nandiyan pa kayo? Okay. So ngayon, tingnan natin. What the Bible instructed us to do. Kung may Bible po kayo, buksan po natin sa Joshua 1:8. Joshua 1:8. Nasa Old Testament po yan. Okay? Sa mga nagsusulat, sulat nyo na lang para mabilis tayo, ha? Okay na ba yan? Okay, Joshua 1:8. Ang sabi po, keep this book of the law always in your lips. Makinig kayo sa susunod na sinasabi. Okay? Nandiyan na ba kayo? Okay, ano sabi, Johnny? Meditate on it day and night. Sayasayin natin, ha? Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. Tingin mo na sa akin. Wala pong sinasabing read it. Wala pong sinasabing listen to it. Anong sabi? Pakilakas? Meditate. Okay? Diyan nyo lang, maintindihan nyo na kagad kung ano. Nakuha? Nabasa mo? Keep this book of the law always on your lips. Tingin sa akin. Palagi daw dapat ang salita ng Diyos nasa bibig natin, nasa dila natin. Bakit? Paano mo masabi ang salita ng Panginoon? Paano? By meditating on it. Kailan mo i-meditate, Brother Ragos? Day and night. Ma'am Tess, hinahamon po kita. Buksan mo basahin mo yung John 3:16. I-meditate mo siya, Brother Boy. John 3:16, araw at gabi. Maniwala ka sa akin. Kahit na sumagot ka ng telepono, pag sagot mo pa lang, hindi hilos sabihin mo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall receive eternal life.
Bakit? Kasi yun ang umaandar sa utak mo. Yan ang umaandar sa puso mo. Kaya pagka sinabi sa'yo, pag sabi, anak ko, laki ng problema. For God so loved the world that He gave His only, magugulat ka. Bakit? Kasi yan ang umaandar. You meditate on it. That is why palaging nasa bibig mo. Nandiyan kayo. Now, hindi sinasabing you read it, hindi sinasabing you listen to it, but meditate on it. Nakawa? Bakit kailangan, Ronald, i-meditate? That you may be careful to do everything written in it. Amen. Para ano daw? Para maisagawa mong mabuti. Alin? Ang lahat na nakasulat doon. Paano mo magawa nakasulat doon kung hindi mo naman siya iniisip at hindi mo naman siya pinagbulay-bulay? Nakuha? That is why maraming Kristiyano nakikinig, maraming Kristiyano nagbabasa, hindi may apply-apply. Bakit? Kulang sa meditation. Anong ginagawa mo? Kumuha ka ng isang butche, pagkatapos kinain mo, at hindi mo ninunok, hindi mo ginuya, ginanon mo lang. Nakuha? Yan ang ginagawa ng marami sa atin. Pagkatanong yung katabi mo, ikaw ba yun? Nakuha? Kaya ang nangyayari, ang tindi mo. Pagkalunok ka agad, hindi mo na-process, ano nangyari? Impatyo. Ay, ang sakit ng tiyan ko, bakit? Hindi mo magawa. Now, tingin sa akin, makinig mabuti. Ano sabi? So that you may be careful to do everything. Nakita nyo? Pag mayroong meditation, you may be careful to do everything. Pagkasabi sa katabi mo, everything. Everything. Written in it. Magagawa mo raw lahat na nakasulat doon kung nag-meditate ka. Ano pa? Then, pag minimeditate mo, tingin sa akin, pag minimeditate mo, pag nagawa mo, ano sabi? You will be prosperous and successful. Laro ba ito? Amen. Para ikaw ay magiging matagumpay at managana, kailangan mong magawa ang sinasabi sa salita ng Diyos. Para magawa mo, i-meditate mo siya araw at gabi para manatili siya sa bibig mo. Inatras ko lang. Nakuha? Kailangan nasa bibig mo palagi. At paano mangyari yun? I-meditate mo araw at gabi para magawa mo kung ano nakasulat doon. At pag nagawa mo nakasulat doon, magiging successful ka at saka prosperous sa buhay mo. Amen. Now, tingin sa akin. Hindi pala ang pagiging prosperous pala at saka yung pagiging successful, wala pala yan sa sikap lang. Kailangan yung sikap may kasamang salita ng Diyos. Amen. Maliwanag po tayo. Amen. Okay? So makita natin, the failure of most believers today is not in listening and reading God's Word, but in meditating on it. Tingin sa akin, paano ba talaga gawin yung pastor? Alam mo, pag binasa mo yung Word, huwag kang magmadali. Wala naman ako nakitang kumain na masyado mabilis. Wala eh. Di ba? Pag kumakain kayo, paano? Napansin nyo? Kasi kung masyado rin mabilis, hirap ka rin. By the way, pagkasabi sa katabi mo, para saan ba yung ngipin? Pang? Kasi pag ninuya mo, ano nangyayari? Napipino. Okay? Tandaan nyo, walang ngipin yung bituka mo. Amen. Kaya dito pa lang, para pagdating sa bituka mo, medyo suwabe na. Nakuha ko? Kaya hindi natin ma-apply. Ano pa? My personal observation is this. We heard a lot of messages every Sunday. Totoo po ba ito? Amen. Pero ilan sa inyo, honest to goodness, ilan sa inyo ang naalala natin ang mensahe kada linggo? Ilan sa inyo ang nagme-meditate ng mensahe habang pauwi kayo ng bahay? Ilan sa inyo ang pinag-uusapan ng mensahe habang pauwi kayo? O naman nakaupo kayo rito, kabisado yung mensahe. Pero pag uwi, ano ulam kaya natin?
iprito mo na lang yung ano. Anong mensahe? Ay, nakalimutan ko. Basta maganda. Mga kapatid? Mga kapatid? Andiyan ba kayo mga kapatid? Amen. Dapat binubulay-bulay natin ang alin ang mensahe ng Diyos. Doon tayo nagkukulang. Magaling makinig, magaling magbasa, kulang sa meditation. Gusto niyo yung patunayan ko? Gusto niyo yung patunayan ko? Anong mensahe nung nakarang Sunday? Ha? Yung iba sabi ng iba, sheep pork. Okay. Nakuha natin, nakuha. Ang tagalabas, mga labas, kuha pa? Okay, so tingnan niyo mabuti. Binubulay-bulay ba ninyo ang mensahe? To meditate and retain God's message in our hearts and minds and our personal responsibility. I cannot do it for you. Ang akin lang, magsabi ko anong pinapasabi ng Diyos, ikaw nang bahala kung anong gagawin mo sa narinig mo. Amen. Now, meditating God's Word is simply allowing it to remain and flow in your mind, in your heart, spirit, and in your system. Nakuha? Pag mineditate mo, sinasabi mo, Lord, hayaan mong dumaloy itong salita mo na narinig ko ngayong umaga sa isip, sa puso, maging sa akin Espiritu, Panginoon. Bakit? Para pag nag-flow ang salita ng Diyos, kasama sa sistema mo, ano mangyayari? Mayroon kang ekstrang lakas galing sa Panginoon. You allow it to participate where? And become your reference in making decisions and your choices. Hindi ka na gumagawa ng desisyon ayon lang sa gusto mo. Gumagawa ka ng desisyon ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Okay? So today, I want to share with you a very common passage in the Bible. Common na passage. Bakit? Kasi gusto kong i-apply natin ang meditation. Okay ba yan? Amen. Common na passage. Pero gusto ko po i-apply ang meditation. But this time, we will not only read it, we will not only listen to it, but we will meditate it and allow it to flow in our minds, in our hearts, and in our spirits. Okay ba yan? Amen. Okay? Tapatan yung energy ko, ha? Okay ba yan? Amen. Okay. Sige. Bukas tayo ng Bible. Punta tayo sa Luke chapter 12. Okay? Very common. Luke 12, verses 22 to 31. Okay? Luke 12, verses 22 to 31. Okay? Pag nandiyan na po kayo, sabihin po natin amen. Okay, babasahin ko po sa ating sariling wika. Luke chapter 12, verse 22 to 31. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong pagkain para mabuhay o tungkol sa damit na ibihis sa inyong katawan. Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Tingnan ninyo ang mga uwak, hindi sila nagtatanim ni umaaniman, wala rin silang bodega o kamalig, ngunit pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. 25. Sino sa inyo ang makapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng pangangamba? Kung hindi ninyo magawa ang ganong kaliit na bagay, bakit kayo nangangamba tungkol sa ibang mga bagay? 27. Tingnan ninyo ang mga bulaklak sa parang at unawain kung paano sila lumalago. Hindi sila nagtatrabaho, ni humahabing man. Ngunit, sinasabi ko sa inyo kahit si Solomon sa kabila ng kanyang kayamanan ay hindi nakapagdamit ng kasing ganda ng isa sa kanila. 28. Kung dinaramta ng Diyos ang mga damo sa parang nabuhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. 29. Kaya't huwag kayong labis na mag-isip. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang labis na mag-isip. Kung saan kayo kukuha ng kakainin at iinumin. Ayan na sa Bible, oh. Huwag kayong mangamba. 30. Ang mga bagay na ito ay pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. 31. Subalit, pagsikapan muna ng higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng pangangailangan. Okay? Madalas nang marinig? Madalas nang marinig. Pero tingnan natin. Revelations
through meditation. Okay, nag-meditate ko siya. Sabi ko, Lord, i-share ko po sa mga kapatid ko bukas. So ito po ang unang revelation sa aking meditation. Una, Jesus said to his disciples, therefore I tell you, do not worry about your life and what you will eat, or about your body, what you will wear. Tingin sa akin. Unang revelation po na nakuha ko na nag-meditate ako, ito po. It is very important to know who said the word to us. Ano po? O ha? Importante kung sino yung nagsasalita. O ulitin ko ho. Importante kung sino yung nagsasalita. Sino ba yung may sabi? Sino may sabi? Okay, tanyo? Pag meditate mo, Brother August, makakuha ka ng ano. Sino mo may sabi? Si Jesus. Tingin sa akin, kung si pastor lang may sabi, medyo may sabit yun. Bakit? Andun halimbawa si Janice sa Fairview. Nandun si Micah sa Sukat. Nandun si Michelle sa Signal. Tapos sabay-sabay sila. Pastor, kailangan ko ng 9 a.m. Si Janice naman, kailangan ko ng 9 a.m. Si Michelle naman, kailangan ko ng 9 a.m. Parehas sila 9 a.m. Sino unahin ko? May mauna ako, Sir Laura? Parehas 9 a.m. Parehas, puro critical. Parehas 9 a.m. Baka ko yung mauna. Nako ha? Kasi parehas eh. 9 a.m., 9 a.m., 9 a.m. Anong gagawin ko? Basta critical talaga. Parehas na. Ako na lang mauna. Hindi, nauna na ako. Kasi si Pastor, di ba dumating? Nauna na. Tingin, nakuha. Nangyari na ho sa akin to, sabay nag-demand. Mayroong isang member, kailangan niya. Si Mrs. naman may sakit, kailangan ko mag-isip. Sabi ko, Lord, tunay nga. Limitado talaga ang tao. Amen. Importante, sino ang nagsabi? Amen. Pag politiko magsabi, kayo naman, papabola naman. Sisimentohin ko ito, ha? At ang sino mga tao nakatayo sa lupang ito, sisimentohin ko rin. Lahat yan, di ba? Sisimentohin! Nasimento ba? Yung salita ang nasimento. Nakuha? Importante, sino may sabi? Nandiyan kayo? Yung may sabi, dapat tingnan mo kung ano ang kanyang credibility. Tingnan mo kung ano ang kanyang magagawa. Sino may sabi? Jesus Christ. Who is Jesus? God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang may sabi, Diyos. Tingin sa akin, makinig kayo kung mayroong taong nagsasabi, pero mas higit mong pakinggan kung anong sinasabi ng Diyos. Bakit ang Diyos hindi sumasablay? Ang tao madalas ang sablay. Amen? Nakuha natin? Nakuha ba natin? Ang Diyos ang may sabi, Ma'am Tess. Si Jesus Christ may sabi, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mangamba. Saan? Sa pangangailangan. Nagsasabi sa katabi mo, may pangangailangan ka, di ba? Don't worry. Be happy. Okay? Sabi ni Lord eh. Kaya ako nung minilitin ko ng Brother August, sabi ko, Lord, si Lord may sabi. Nandiyan kayo? Makinig kayo mabuti, ha? Who is Jesus? God. Jesus is God. And with God, all things are possible. Okay, sa ako. Palapakan na natin. Tuloy na natin. Tama, meditation. Hindi nyo masyado nakita ito. Tama? Basta gusto mo lang, nakita mo lang, do not worry. Pero worry ka. Nako ha? Kasi hindi mo muna tinignan, sino may sabi? Kung ako magsabi, Ronald, do not worry. Tingin sa akin, nakaka-insulto nga tayo. Bakit? Pag tao nagsabi do not worry, hindi ka nag-worry. Pero pag si Lord ang nagsabing do not worry, worry ka. Bakit? Kasi, hindi mo inaalam sino ba yung may sabi. Anong kakayanan ng taong nagsabi? Ang may sabi po si Jesus Christ. Anong kakayanan? Sino siya? Diyos. Anong kakayanan ng Diyos? Walang imposible sa Kanya. Amen. Now, therefore, I declare in Jesus' name, lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, kayang-kaya mo yan, ba't kasama mo siya? Hallelujah! Malakas na palakpak
Makinig ha, pangalawa. Revelation from my meditation. Pangalawa, do not worry. Why? God is in charge. Amen. Sabi sa katabi mo, in charge si Lord sa problema mo. Hallelujah. Ano sabi niya? Do not worry. Saan? About your life. What you will eat. About your body. What you will wear. Huwag yung sa buhay mo, anong kakainin mo. Huwag yung sa katawan mo, anong dadamit mo. Why? About your life, what you will eat. Anong sabi rito? For life is more than food. And body more than clothes. Ano ibig sabihin nito? Minilitate ko ulit. Wala ba kayo napupuna? I discover na ang Diyos nag-o-offer sa atin ngayong umaga ng ano? Worry-free life. Sino gusto mag-avail? Makitaas yung kamay. Worry-free life. Sino gusto mag-avail? By the way, it's for free. Okay ba yan? Worry-free life. Bakit? Tingin sa akin. Ang problema natin talaga, yung ating kaisipan. Hindi ko sinasabi may problema ka sa isip. Ang sinasabi ko lang, ito ang problema natin. Bakit? Ang sabi ni Lord, huwag kang mag-worry. Bakit? Ang katawan ay mahalaga sa pagkain. Wala ka bang pagkain? As long na may katawan ka, okay lang. Ang mahirap naman yung marami kang pagkain, wala kang katawan. Nagkakaunawan ba tayo? Kasi hanggat may katawan ka, kaya mo mag-produce ng alin, ng pagkain. Andali, baliktad pala, buhay. Ang buhay daw mas mahalaga kaysa pagkain. Paki-check yung katabi mo, buhay pa? Buhay pa? Pakisabi mo sa kanya, kaya mo makahanap ng pagkain. Nakawa? Kasi mas mahalaga yung buhay kaysa pagkain. Kaya problema, wala, marami kang pagkain, patay ka naman. Now, yung katawan, mas importante daw saan? Sa damit. Muntakin mo mamahalin damit mo. Nagpatahi ka pa kay Brother Boy ng Amerikana. Wala ka namang katawan. Sino magdadamit nun, Ben? Ang ganda ka ng Amerikana mo, planchado. Asan natin sasakay? Asan yung katabi dito? Wala. Nakuha ba natin? Nakuha ba natin? Ibig sabihin, may damit ka pa naman ngayon. Ano yung punto? Nag-o-offer si Lord ng alin? Ng worry-free life. Pwede ba yung pastor? Pwede kung alam mo kung sino yung nagsasabi. Amen. Okay? So, can God do it? Yes, He can. Why? He is God. Ang sabi ng Lord, walang mahirap sa akin. Lahat sa Diyos madali. Amen. Hallelujah. To prove to us, He uses an example. He used an example. Para ano? Para maintindihan lang natin. Unang yung ginamit na example, yung mga ibon. Sabi niya, consider the birds. Ang ginamit pa nga, uwak. Kita na kayo ng uwak? Anong kulay ng uwak? Itim. Yan sabi ng iba, kung pumuti ng uwak, never puputi yan. Naka? So anong ginamit niya? Yung mga ibon, ano sabi niya? They do not sow or reap. Hindi nagtatanim, hindi rin umaani. Ano sila? They have no storeroom. Wala silang bodega, wala silang kamali. But God feeds them. Hallelujah. Yung ibon pinakain ng Diyos. At anong sabi? How much more valuable you are than birds. Pagkasabi sa katabi mo, mas mahalaga ka kaysa mga uwak. Nakuha ho? Nakuha ba? Tapatan niyo yung energy ko? Nakuha? Nakuha? Kung yung mga ibon na hindi nagtatrabaho, hindi nagtatanim, hindi nag-iipon, pinakain ng Diyos. How much more ikaw? Mas importante ka kaysa mga ibon. Nakuha ho ito? Ano revelation? If our Father, God feed the birds, how much more He will feed us, His children. Meditate on this, believe in this, and experience its reality. Tingin sa akin, ang mga ibon ho, hindi ho nilikha, kawangis ng Diyos. Amen.
Hindi rin po si Lord namatay sa krus para sa mga ibon. Ang Diyos ay nilikha tayo, kawanis niya, kalarawan niya, at siya bumaba sa lupa, namatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas ka. Ngayong ligtas ka na, ba't ka pa nag-worry? Kaya sabi sa katabi mo, worry free. Hallelujah. Ano pa mga flowers? Yung mga flowers, ang gaganda ng kanilang mga kulay. Ang sabi si Solomon sa kanyang kayamanan, hindi nakatikim yan. Sila nga pagka malanta na, igagatong lang. Ano ibig sabihin nito? Nag-o-offer ang Lord ng worry-free life sa'yo. Sana mo na babaguhin. Tingin sa akin. Sana mo na babaguhin. Dito ka magsimula magbago. Yan problema. Hirap ako. Hindi ng problema ko. Makita mo, gano'n na yan. Matindi ang problema ko. Ang bigat ng problema ko. Baguhin mo to! Di ba palagi ko sinasabi, kung nag-worry ka, sana pag nag-worry ka, Michelle, bumababa ng 1,000. Pag sabi mo, worry ka, ay nako, iniuutos ko simula sa araw na ito, magsipag-worry tayo na magbabaan na ang libo-libo. Wala rin Pag nag-worry ka, nasisira diskarte mo. Pag nag-worry ka, nawawala focus mo. Ngayong umaga, nag-meditate ako, nag-o-offer si Lord ng worry-free life. Paano yung pastor? Huwag ka mag-worry. Amen. Paano ka maging worry-free? Huwag ka mag-worry. Amen. Ang hirap, di ba? Ulitin ko. Gusto mo hindi ka mag-worry? Gusto mo walang worry? Gusto mo walang worry? Huwag ka mag-worry. Amen. Kaya naman. Pwede yun! Pwede ba yun? Kuha mo? Huwag ka mag-worry. Subukan mo. Sige, huwag ka mag-worry mo. Di ba walang worry? Ano ibig sabihin? Ikaw lang ang nag-i-invite ng worry sa buhay mo! Nakuha? Ako tulad na nakaraan. Tumaas ang kuryente namin. Di ba may graph yan? May graph? Saan taas? Kahit hindi mo natitingnan, yung graph lang titingnan mo. Pag kikita mo yung graph tumaas, ang sabihin mo, eto na. Tumaas na naman. Nakuha? Mas mataas Ang nangyari ngayon, mga nasa 2.9. 2.9 yung ano? 2.9 yung bill. Ano mangyayari? Tumaas pa. Pwede ka na ngayon. Kinikilitin na ako ng worry. Sabi na ng worry. May mag-worry ka na, maghahanap ka na. Ayan na naman, tumaas naman ang iyong kuryente. Pero sabi ko, kung mag-worry ako, sana habang titinan ko yung graph, pag nag-worry ako, bumaba yung graph, maganda. Kaya problema, pag nag-worry ako, hindi bumababa yung graph. At sana pagka nag-worry ako, nabubura yung yung amount, tapos bumababa, nagiging 1,000. Maganda sanang gano'n. Wala Alam mo ginawa ko? Hindi ako nag-worry. Amen. Amen. Diyos ko, kahaba ganun sila. Okay? Inili ko ang pag-worry. Nakuha? Hindi naman bumababa si Selaros, hindi ako nag-worry. Pagtingin ko sa harap, alam mo nakalagay yung babayaran namin? Gusto niyo malaman? Nakalagay 0. Libre po kami sa Meralco this month. Magkano? 2.9. Ngayon, kung tatanungin niyo paano nangyari, Pastor, di ko alam. Amen. Yung mga nagulat, pumunta kay Coro mamaya, pakita mo yung bill. Taas talaga na libre. Pero nagpakialam doon, basta libre, 0 Parang gusto niyo pang magbayarin ako. Yung mga tingin niyo pa. Si Stelaro, di nga. Tingin na lang naman niya. 0! Kasi
Kasi ganito, before that, sumulat sa akin ng Meralco, meron daw ako mga na-accumulate na, hindi ko alam kung points yun, whatever yun, basta 4-2. Ang sabi, magbayad ka lang consecutive 3 years, walang paltos, walang disconnection na mangyayari, makukuha mo to after 3 years. Alam mo nangyayari? Last month pa lang, nakuha na eh. Nandiyan ba kayo? Kung nag-worry ako, hindi ko muna tinignan kasi yung presyo, kasi yung graph lang ang tinignan ko. Nung tinignan ko yung graph, ano nangyari? Mataas! Okay? Hindi ko na tinignan yung presyo. Bakit? Siyempre, pag mataas ang graph, mataas ang presyo. Di ako nag-worry. Nung tinignan ko yung presyo, nagulat. Si Joshua nga, nagulat, sabi niya, di ko maintindihan yung ano. Sabi ko, hindi mo maintindihan, tinan mo lang yung graph, mataas. Kaya pala di niya maintindihan, bakit yung amount zero? Alam ko may mga tao rito, oh. Ha? Pwede ba magtanong? Wala ba sa inyo na libre? Ha? Wala sa... Oh, si Shirley, mas malupit. 3 months ng libre. Sis, baka may problema na yung meter mo. Okay. Okay. Anyway, maganda nga sana kung ganun palagi. Pero, naintindihan ba ninyo ito? Yung malibre ka ng 1 month na wala kang worry, o kita mo, sabi ko sa Angeline, pwede nga maging worry-free. Yes, amen. Paano ka maging worry-free? Huwag kang mag-worry. Amen. Naman kayo, napakalalim na revelation. Okay? Pangatlo, worry is not good for us. Kaya sabi sa katabi mo, hindi mabuti sa iyo ang mag-worry. It is a bad thing, especially for believers. Tingin sa akin, worry is a sin. Nagulat kayo ha? Pastor, normal naman yung mag-worry ka kasi tao ka. Pero kasalanan yung pag Kristiyano ka. Amen. Ano bang ibig sabihin ng pag nag-worry ka? Ibig sabihin, nagduda ka sa magagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Pag sinasabi mong, naku, bakit ganun, bakit ganun? Asan ang Diyos mo? Amen. Worry leads us to a defeated position. Anong posisyon mo pag nag-worry ka? Nasa talunan kang posisyon. Ano ba? It produces fear. Laki na po na, wala pa akong nakita nag-worry na hindi natakot. Bakit? Magkamag-anak yung dalawang yan. Oras na nag-worry ka, kasunod niyan takot. Amen. Pakitanong pa yung katabi mo. Pakitanong mo. Tama, di ba? Tama. Pag nag-worry ka, natatakot ka eh. Nandiyan kayo? Amen. Ano sabi ni Lord? If that is how God clothes the grass, ang sabi niya, sa Luke 12:25-26, ang sabi niya, who of you, by worrying, can add a single hour in your life? Sino sa inyo ang nag-worry na makapagdagdag ng 1 oras sa kanyang buhay? Tagalogin natin para maganda. Anong sabi? Sino sa inyo ang nakapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit 1 oras sa pamamagitan ng pangangamba? So hindi mabuti sa atin na mag-worry. Bakit? Hindi nito napapahaba ang ating buhay. Gusto niyo meditation? Gusto niyo revelation? Madali lang. Pag nag-worry ka, binabawasan mo ang buhay mo kaysa 1 oras. Amen. Kung makapag-worry ka, wagas. Amen. Amen. Nagawa? Amen. Saan niya nagmamanifest? Sa noo. Tingnan mo yung guhit. Nakukuha. Hindi mo madagdagan ng 1 oras ang buhay mo sa pag-worry. Therefore, hindi yan mabuti para sa iyo. At sinabi ng Lord sa 26, kung hindi ninyo magawa ang ganong kaliit na bagay, bakit kayo nangangamba tungkol sa ibang bagay? Amen. Tingin sa akin, yung mga pag-worry, hindi mo na makontrol. Amen. Nakuha? Amen. Yung nga lang pag-worry, hindi mo na ma-overcome, nag-worry ka pa sa ibang bagay. Kaya ano nangyayari sa'yo? Pinanganak mo yung takot sa pamamagitan ng paglilihi ng worry. Amen. Amen. Kaya nangyayari, takot. Anong kailangan gawin sa worry? Avoid it. Be watchful. Ano revelation? It will not prolong our lives. Instead, it will shorten it.
If worrying cannot solve your problems, then why you keep on doing it? Come to think of it. Sino sa atin ngayong umaga mayroong mga worries? Alam nyo, dalawa lang ang ano rito. Ulitin natin, baka hindi na nakuha rin. Inglesin natin. Who among you here have worries? Amen. Sabi kasi may kapag diyan ka muna, dadala mo kayo ng Amerikano, ha? Okay? Bakit? May worry? Meron. Pero ngayong umaga, nag-o-offer si Lord ng worry-free life. Ha? At sinasabi nito, ini-explain, minilitate ko, nakita ko, ayaw ng Diyos yung worry sa atin. Bakit? First and foremost, ang pag-worry ay hindi po yan will ng Lord. Amen. Ang pag-worry, yan ay tool ng Diablo para ano? Para mawala ka sa focus, para magkaroon ka ng fear. Isang araw magulat ka pag gising mo, ha? Wala nang pananampalataya mo, babang-baba na shield mo. Amen. Andiyan kayo? Can I help you? I said, can I help you? Amen. Why worry when you can pray? Amen. Lahat po na nagtaas ng kamay kanina, habang nagsasalita ako, magdasal na kayo. Bakit kayo nagsasanay na mag-worry kung pwede ka naman mag-pray? Amen. How to pray? Pray in faith. Remember this, God is not moved by our needs. He is moved by our faith. Nandiyan kayo? Amen. Ba't kayo nag-worry? Pag nag-worry ka, hindi na move si Lord. Bakit? Makinig kayo mabuti. Meron akong illustration sa inyo. Mayroong isang bata na nasa crib. Kailan ang bata napapansin? Kailan siya nilalapitan pag nasa crib siya? Ha? Oh. Kabisado nyo, di ba? Kailan mo nalapitan ng bata? Hanggat yung bata nasa crib at hindi umiiyak, hindi mo pinapansin. Tama? Kaya tayo dito yung mapansin ni Lord, worry ka lang ng worry. Pero pag nagsalita ka na, Ama, Lord, tulungan niyo po ako, Lord. Lord, nananalangin po ako sa iyo. Ano sabi ng Lord? Yes, anak. Pero kung worry ka, hindi ka mapapansin. Amen. Pero pag oras na umiyak ka na, ngumawa ka na, lalapit na siya. Amen. Kailangan makuha mo attention ng Lord.